Dear Miss Callie, hindi ko rin alam kung paano ako napunta sa ganitong sitwasyon. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Lorna. 32 years old. May-ari ng isang maliit na tracking business dito sa Pampanga. Pangalawa pa lang itong negosyo ko. Nagsimula ako sa pagmamay-ari ng isang unit hanggang sa ngayon ay 5 na ang tumatakbo. Marami ang nagsasabi na maarte raw ako. Maayos kasi akong manamit, laging mabango, at hindi pumapansin ng mga lalaking kung sino-sino lang. Siguro dahil lumaki ako sa maayos na pamilya. Sanay akong nasa opisina, naka-heels, naka-lip tint, kahit mag-inspeksyon lang sa garahe. Kaya totoo rin naman napihikan talaga ako sa lalaki. May boyfriend pala ako, si Harold na taga Makati. Engineer siya, matalino, mabait, pero aminado ko. Hindi ba kami umabot sa usaping kama? Hindi ko alam pero parang ayoko pang ibigay at ipagkatiwala ang katawan ko kahit boyfriend ko pa siya. Pero aminado kung gusto ko ang halik at haplos at yakap niya. Pero hanggang dun lang yun. Di ko kasi feel hanggat hindi pa kami kasal. Hanggang sa dumating sa buhay ko si Erwin, ang pahinante namin. Si Erwin ay bagong salta sa probinsya namin. Nirecommend ng isa kong driver. Mga 19 lang siguro siya. Matangkad, maputi, masipag, kaya laging pawisan. Hindi ko siya pinapansin nung una. Lagi siyang nakayuko pag kinakausap ako at madalas opo lang ang sagot. Pero isang araw, nagkaproblema ang isa kong truck sa daan. Kaya ako mismo ang sumama para mag-inspect. Doon ko unang napansin kung gaano kasipag si Erwin. Kahit tirik ang araw, hindi siya nagreklamo. Habang pinupunasan niya yung pawis niya sa braso, napansin kong matipuno pala siya. Nakakainis, kasi parang napako yung tingin ko sa kanya ng ilang segundo. Pag-uwi namin sa garahe, nagpasalamat ako. Good job, Erwin, sabi ko. Ngumiti lang siya ng tipid at tumango. Pero hindi ko alam kung bakit. Nung sumakay ako sa kotse, amoy ko pa rin ang amoy araw niyang katawan na pinagtaka kong hindi ko pinandirihan. Simula noon, ilang beses ko na siyang napapansin. Kapag tanghali at nag-aabot siya ng resibo o pirma, lagi kong nakikita yung mga ugat sa braso niya. Yung pawis na dahan-dahang dumadaloy. Ayokong bigyan ng kahulugan yun, pero may kung anong kiliti sa katauhan ko tuwing napapansin ko siya. Isang hapon, maaga akong bumalik sa opisina para mag-audit ng papeles. Walang halos tao. At si Erwin lang ang naglilinis ng garahe. Erwin, pakitulungan mo ako dito saglit, sabi ko. Nilapitan niya ako agad. Nasa likod ko siya habang pinipirmahan ko ang logbook. Hindi ko alam kung ano ang umiral sa isip ko. Pero nang mag-abot siya ng ballpen, biglang nagdikit ang kamay namin. Sandali lang yun pero parang tumigil yung oras. Napatigil tuloy kami pareho. Ma'am, okay lang po ba kayo? Tanong niya. Medyo pabulong ang boses at medyo nahihiya. Oo, okay lang. Sabi ko pero ramdam kong tila nag-blush ang mukha ko. Napatingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon, hindi ko iniiwas ang tingin ko sa ibang lalaki. Iba ang mga mata niya, parang nangungusap at parang may nais ipahiwatig. Kinagabihan, hindi ako mapakali. Pinipilit kong kalimutan ang pahinanting yun. Pero paulit-ulit kong naiisip yung tingin niya. Naiinis ako sa sarili ko. May boyfriend ako. May reputasyon ako. At ayokong may masabi yung mga tao. Pero kinabukasan, maaga akong bumalik sa garahe. Kahit wala naman akong kailangang gawin. Gusto ko lang makita yung trabahador namin. Ma'am, bakit po kayo nandito? Wala pa po yung mga truck, sabi niya. May chine-check lang ako. Sagot ko pero alam kong palusot ko lang.
Naupo ako sa upuan sa tabi ng pader. Mainit ang panahon ng time na yon. Erwin, pakikuha mo nga ako ng tubig. Utos ko. Pagbalik niya, inabot niya yung tubig. At sa hindi ko alam na dahilan, hindi ko agad yun kinuha. Sa halip, inuna kong kausapin siya. Oh, pawisan ka na naman dyan. Wala ka bang pamalit? Sabi ko. Wala po ma'am. Di ba alin at sanay naman ho ako. Ewan ko kung anong umiral sa isip ko nung time na yun. Tumayo ako bigla. Kinuha ang panyo sa bulsa ko at pinunasan ng pawis sa braso niya. Napatigil siya at nagkatinginan kami. Doon ko na-realize na ako mismo pala ang lumalandi sa kanya. Ma'am, bulong niya. Lorna na lang, sagot ko. At bago ko pa maibalik ang sarili ko sa katinuan, tuluyang naglapat ang labi namin ng aking pahinante. At nang mapansin kong unti-unti niyang kinakalas ang botones ng blouse ko, ay biglang dumating ang truck sa di kalayuan mula sa garahe. Agad kaming napaatras sa isa't isa. Parehas kaming kinabahan dahil muntik na kaming mahuli. Pag-uwi ko nung gabing yon, parang may kasamang kaba ang bawat tibok ng puso ko. Lalo na kapag naiisip ko si Erwin. Yung mga mata niyang hindi ko malimutan at yung paraan ng paghawak niya sa bewang ko na parang ayaw niyang bitawan. Akala ko nga tuluyan na akong matatauhan dahil naisip kong may boyfriend ako at 3 years na rin kami. Para akong nakonsensya bigla. Pero kinabukasan, hindi ko inakalang tatawagin ko ulit siya. Erwin, pakitulungan mo ako sa lumang bodega. I-check ko yung mga lumang spare parts. Sabi ko habang nag-aayos ng listahan. Sumunod naman siya agad, dala yung susi. Habang binubuksan niya yung pintuan, hindi ko man gustuhin, bumalik agad yung alaala ko nung isang araw. Pagpasok namin sa loob, bumungad ang amoy grasa at lumang langis. Medyo madilim sa lugar na yon, kaya siya na ang nagbukas ng ilaw. Dito po ma'am? Oo, ayusin mo tong mga kahon ha, baka may mga matinong piyesa pa dyan. Habang nag-aayos siya, ako naman ay naglilista. Pero hindi ako mapakali. Ramdam ko yung presensya niya kahit nakatalikod ako. Bawat buhat at lapag niya ng kahon, bawat buntong hininga niya, para kong kinikilig na ewan. Ma'am, okay lang po kayo? Pahinga muna kayo. Sabi niya nung mapansing sigurong di ako mapakali. Okay lang ako, Erwin. Sagot ko. Maya-maya ay napasandal ako sa dingding. Pinagmamasdan ko na lang siyang nag-aayos. Pawis na naman siya at may kakaibang dating talaga sa akin ang ganong itsura niya. At ngayon, hindi na yung karaniwang pahinante na madalas madumi ang tingin ko sa kanya. Parang may kung anong paghanga ang nakikita ko sa kanya. Erwin, tawag ko. Po, lumapit siya ng bahagya. Bakit mo naisipang magtrabaho dito? Ang bata mo pa. Para po sa pamilya ko. Yung nanay ko may sakit. Ako lang ang inaasahan niya. Kaya kahit anong trabaho basta legal, tinatanggap ko po. Sagot niya nang nakangiti pero may lungkot sa boses. Napayuko ako. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Guilty ba o paghanga? Kasi habang pinagmamasdan ko siya, nare-realize kong hindi lang simpleng lalaki si Erwin. Natahimik kami pareho ng ilang sandali hanggang sa napalapit siya sa akin ng hindi sinasadya. Hawak niya yung lumang toolbox pero dahil masikip sa bodega, nagdikit yung braso namin. Sorry po ma'am. Sabi niya sabay tingin sa akin. Okay lang. Sagot ko pero hindi ako umiwas ng tingin. At bago pa ako makapagdesisyon, siya na ang lumapit. At ako naman, parang may sariling isip yung katawan ko. Hindi na ako umatras. Sa puntong yun, hindi na kami nag-usap ng marami. Ang tanging maririnig lang ay yung mahina kong paghinga at yung tibok ng puso naming pareho. At sa loob ng bodega,
Hindi ko alintana ang mga alikabok. Basta ang alam ko lang, pinayagan kong pagsawaan ako ng isang pahinante. Pagsawaan ng katawan ko. At sa sandaling yun, wala akong inisip na kasalanan o takot. Hindi ko naisip na may boyfriend ako. At masakit mang aminin, pero si Erwin ho ang nakauna sa akin. Tahimik kami pagkatapos ng namagitan sa amin. Pareho kaming nakaupo lang. Pinupunasan niya yung pawis ko. Ako naman, nakatingin lang sa sahig. Sinusubukan kong hanapin ang tamang sasabihin para sa kanya. Ma'am, ayoko po kayong pagsamantalahan pero nadala lang po ako. Ang ganda niyo ho kasi. Hindi ko sinasadya yung nangyari. Ngumiti ako nang marinig yun. Alam ko, ako rin naman Erwin eh. Hindi ko rin alam kung bakit ako hindi tumanggi sa'yo. Napayuko siya. Halatang nahiya sa mga nangyari. Pero sa isip ko, naiintindihan ko. Kasi ako mismo ganun din. At sa di malamang dahilan umamin ako. Erwin, may boyfriend ako. At hindi ko akalaing ganun ang magiging tugon niya. Alam ko po, may nakapagsabi na sa akin pero mahal niyo ba talaga siya? Napatigil ako. Hindi ko agad nasagot. Siguro dahil matagal ko nang hindi nararamdaman yung kilig sa nobyo ko. Hindi na ako sumagot pa. Tumayo ako at lumakad palabas ng bodega. Pero bago ko tuluyang lumabas, narinig ko siyang nagsalita. Ma'am, kahit ano pong mangyari, hinding-hindi ko kayo sisirain. Hindi ko po ipagsasabi kung anong meron sa atin. Paglingon ko, nakatayo siya at nakatitig lang sa akin. At sa unang pagkakataon, napangiti ako ng matamis sa kanya sa kabila ng nagawa kong kataksilan. Habang naglalakad ako pabalik sa opisina, napakagatlabi ako. Hindi ko akalaing magagawa kong pumatol sa isang pahinante. Ni sa panaginip ay hindi nangyari ang mga bagay na yon, pero ito ako ngayon. Halos mabaliw sa bawat haplos at halik ng isang trabahadora. Hindi ko alam kung kailan eksaktong nagsimula ang lahat. Sa una akala ko panandali ang aliw lamang. Pero habang tumatagal, lalong nagiging totoo si Erwin sa buhay ko. Tuwing gabi, matapos kong mag-check ng mga resibo, dumadaan siya sa maliit kong bahay sa tabi ng opisina. Sa una, palusot ko pa sa sarili ko na may ipapapirma lang siya o may kailangang sabihin. Pero ang totoo, hinahanap ko na talaga siya. Sa tuwing darating siya sa kwarto ko at sa bawat paglapit niya, nawawala lahat ng pag-aalinlangan ko. Doon ko naramdaman yung mga bagay na hindi ko naranasan kahit kay Harold, ang boyfriend ko. Isang gabi, habang magkatabi kami ni Erwin sa kama, biglang tumunog ang cellphone ko. Si Harold. Love, miss na kita, sabi niya sa tawag. Habang nagsasalita siya, nakayakap si Erwin sa likod ko. Tahimik lang siya, pero mahigpit ang pagkakayakap sa akin. Pinipigilan ko ang kaba ko habang kausap si Harold. Miss na rin kita, love, sabi ko. Mag-date tayo pag uwi ko dyan, ha? Tsaka pag-usapan natin yung tungkol sa kasal natin, love. Tuloy niya. Hindi ako nakasagot agad. Nilingon ko si Erwin. Nakapikit lamang siya, pero baka sa mukha niya ang selos. Para bang naririnig niya lahat. Pagkatapos ng tawag, natahimik kami pareho. Ilang minuto lang, huminga siya ng malalim. Ma'am Lorna, tawag niya. Pag nagpakasal kayo, aalis na ako dito. Parang bigla akong nalungkot nang marinig ko yon sa kanya. Bakit kailangan mo pang umalis? Hindi ako dapat nandito. Hindi ako dapat kasama niyo, lalo na pag may asawa na kayo. Hindi ako sumagot. Ang totoo, ayokong isipin yon, pero alam kong tama siya. Lumipas ang mga buwan, pero nagpatuloy pa rin ang lihim na relasyon namin ni Erwin.
Sa umaga, trabahador ko lamang siya. Sa gabi, parang siya ang asawa ko. Alam kong mali, pero mas naging totoo ako kay Erwin kaysa sa kahit kanino pa. Hanggang isang araw, habang nag-audit ako, bigla akong nahilo. Akala ko dahil sa stress o puyat lang. Pero nang hindi na mawala ang hilo at pagsusuka, nagpa-check up ako. "Congratulations, Ma'am Lorna," sabi ng doktor. "Buntis ho kayo." Natigilan ako. Parang tumigil yung oras. Paglabas ko ng clinic, hindi ko alam kung saan pupunta. Ang una kong naisip si Erwin. Pagdating ko sa garahe, nakita ko siyang nag-aayos ng gulong. Pero nang makita niya akong namumutla, agad siyang lumapit. "Ma'am, okay lang ho kayo?" tanong niya. "Erwin?" Halos hindi ko mabigkas ang sasabihin ko. "Buntis ako." Napatigil siya. "Ha? Hindi ko na siya pinatapos." "Oo, ikaw, sa'yo." Tahimik lamang siya. Ilang segundo bago siya lumapit at marahang hinawakan ang kamay ko. Napaluha ako. Hindi dahil sa takot, kundi sa bigat ng lahat. Kasi habang hawak niya ako, maya-maya'y tumunog ang cellphone ko. Si Harold. "Love, I have a good news." Masayang boses niya sa kabilang linya. Pauwi na ako sa weekend. At gusto ko sanang samantalin yung araw na yun para mag-propose. Hindi ako agad nakasagot. Si Erwin nakatingin lang sa akin, hawak pa rin ang kamay ko. "Love, nandyan ka pa?" tanong ni Harold. Oo," sagot ko, pilit na nagpapanggap na masaya. Pagkababa ko ng tawag, hindi ko na napigilan ang luha ko. "Erwin," bulong ko, "hindi ko alam ang gagawin ko." At sa puntong yon, niyakap niya ako ng mahigpit. Pawisan man siya, pero doon ko naramdaman ang kapayapaan. Ilang araw na lang bago dumating ang boyfriend ko. Kaya po ako sumulat sa tanggapan niyo, Miss Callie, para ho sana maliwanagan at magkaroon ako ng tamang desisyon sa mga susunod na araw. Hindi ko po alam kung anong gagawin. Dapat ko bang aminin sa boyfriend kong nabuntis ako ng pahinante namin? Sa ngayon, gulong-gulo po ako, Miss Callie. Sana po'y matulungan niyo ako at ang inyong mga subscriber, kahit simpleng payo lamang. Muli, ako po si Lorna, lubos na umaasa. At dito na po nagtatapos ang isa na namang kwento ng ating kababayan na si Lorna. Sa mga gustong magpayo sa ating center, just comment lang mga bebe. Hanggang dito na lamang po at paalam.